Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ipagdadasal po natin ang ating inang bayan, ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Ngayon po, 12 ng Hunyo ay araw ng ating kalayaan. At ang ating bansa ay dumadaan sa pagsubok ng pandemya. At ang intensyon natin ay ang bawat Pilipino, tayo po'y gumaling, tayo po'y dumaan, makaraos, magtagumpay dito sa paglalakbay ng coronavirus na ito. At ngayon sa ating komunidad sa Quiapo, araw ng Biyernes, lumalapit tayo sa Poong Senyor na puno ng habag, ng puno ng awa, ng puno ng pagpapatawad sa ating lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong dakilang kapasyahan ay pinamalahanan mo ang sanlibutan. Tanggapin mo ang aming mga panalangin para sa aming inang bayan upang maging marunong ang namumuno at maasahan ng mga mamamayan sa ikatatatag ng pagkakasundo at katarungan, sa ikapagkakaroon ng kapayapaang pampalagian sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb, na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat
ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo, tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at tinahanap nila ako upang patayin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo sa lungsod, pahiran mo ng langis si Jazael bilang hari ng Syria at si Jesu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang makukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksiyan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa iyong mga hinirang. Ang Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
daigdig ay laganap. Liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na nung una iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawala ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno." Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po natin ang lahat sa pagbabasbas, pagbibiyaya, pagbibindisyon, pagkakaloob ng grasya mula sa ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Araw po ng kalayaan, independensya ng ating minamahal na bansa, 12 ng Hunyo. Kaya lang po, mga kapatid, dumadaan po tayo, naglalakbay po tayo sa pagsubok ng epidemya. Itong epidemya ito ay pandemya buong mundo. Kung mapapansin ninyo, maraming mga bandera sa likuran ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At nandun, ibang mga bansa, mas nahihirapan pa, mas maraming kaso, mas maraming namatay. Ipagdasal natin sila at kabilang sa mga nasusubukan at ang ating bansang Pilipinas. Ipagdasal natin ang ating daigdig, lalong-lalo ng ating bayan. Meron po tayo mga suliranin, nakalakip ng ating paglalakbay itong pandemyang ito. Salamat sa Diyos, madasalin ang ating bansa. Ating mga obispo, minungkahi yung tinatawag na Oratio Imperata. Naninikluhod, nakikiusap tayo sa Panginoon Diyos na nagtitiwala tayo na tulungan tayo sa ating dinaraanan. At binanggit ang ating sa intersesyon si San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Ang ating mga Pinoy na kaibigan santo sa taas, ipagdasal tayo. At alam po ninyo,
kahit hindi araw ng kalayaan, kahit na nagsimula pa, sa dasal para kay San Roque. Kasi pinapaliwanag ko po, yung krus, mahal na krus, na gamot sa salot, sa nobinaryo ni San Roque, may mga letra doon. H, G, F. Ano ibig sabihin yan? H, G, F. Hilinging, gumaling ang Pilipinas. Araw-araw po yun. Hilinging, gumaling ang Pilipinas. At 4 na letra pa, B, F, R, S. Ito po yung araw-araw. Ilang buwan ko na po itong pinapaliwanag. Paulit-ulit na po ako. Sirang plaka. Bawat Pilipino recover sa salot. Bawat Pilipino recover sa salot. Ito po ang ating dasal, mga kapatid. Sa ating mabuting balita ngayon, ayon kay San Mateo. Nako, wag po kayong magagalit sa akin. Ako'y trabaho lamang ito. Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pakikiapid at diborsyo. Naku, nung sinabi ko lang ang paksa, ang ilan sa inyo para bang napaubo. O kaya yumuyo ko na lang, ayaw na akong tingnan. Sinasabi lang ni Jesus, kasi gumagawa siya ng panibagong batas. Hindi ka nga nakikiapid, wala ka ngang relasyong aktwal sa iba. Pero kung tumingin ka naman sa iba, merong malaswang o mahalay na pagnanasa, hindi mo nga talagang aktwal na ginawa, pero ang isip mo naman at ang puso mo naman ay para sa iba. Sabi ni Jesus, kasi ang batas hindi lamang panlabas, kung hindi sa loob ng gagaling yan. Ginawa mo na rin yan. Ang hindi lamang ito sa ika-6 na utos, sa lahat ng utos ng Panginoon. Ang batas, hindi lang panlabas, ito'y pinipili natin, ginagawang bahagi ng ating buhay, at masaya natin itong tinutupad. Ang tipan, pagiging tapat. Iwan ko na muna ito, pag nilayan nyo ito, tungkol ito, sa laman kasi ito marami na tayong narinig. Dumako ako sa ating unang pagbasa dito sa unang aklat ng mga hari. Kasi po, katapatan yan sa tipan. Yung katapatan sa tipan, kasunduan yan. Parang nag-iisang dibdib, nagmamahalan, magiging tapat sa isa't isa at hindi pupunta sa iba o mangangaliwa. Sa ating unang pagbasa, si Elias. Ang description sa kanya, nako, marami nang nakalimot sa Panginoon, marami nang hindi naging tapat. Si Elias na lamang ang nag-iisa. Hindi niya nakalimutan ng Diyos. Hindi niya nakalimutan ng kanilang sumpa. Hindi niya nakalimutan ng kanyang pangako. Hindi niya nakalimutan ng sagradong sinambit niya upang maging tapat na nagmamahalan sila at ng Diyos. Ito po maganda, mga kapatid. Kasi, alam nyo sa lengguwahe ng pag-ibig, kilatis mo at kilala mo ang minamahal o yung Diyos. Nandun siya, kasi nag-iisa na lang siya. Hinihintay na yung Diyos. Nandun siya sa bundok, may malakas na hangin. Bagyo. Nandun ba ang Diyos sa malakas na hangin? Gumalaw. Tinangay. Wala sa Diyos. Wala ang Diyos sa malakas na hangin. Dumating naman ay lindol. Ewan ko po kung anong intensidad yun.
Nagbabagsakan na yung mga bato at gumagalaw na yung lupa at bundok. Nakakahilo na. Nandun pa ang Diyos sa lindol. Alam ni Elias na hindi. Sumunod naman ay apoy. Nakakatupok na apoy. Sunog. Lumiliyab. Mainit. Nandun ba ang Diyos? Yung iba, yung bata, nandiyan na, Yung iba nagugulat na. Kilala niya ang Diyos. Pagkatapos na lang ay sa Ingles ay ginamit ay mahinang bulong. Dito sa binasa natin ay isang tinig na malumanay. Kasi kilala mo ang Diyos eh. Nandito na yung Diyos, ang ginawa niya. Kasi hindi siya karapat-dapat sa Panginoon. Tinakpan niya ang kanya mukha ng balabal. Ito, sa lengguwahe ng pag-ibig, sa lengguwahe ng katapatan, sa lengguwahe ng kaugnayang nagbubuklod, kilala mo ang minamahal mo. Konting clue, konting hudyat, konting tanda, konting senyales, ang Panginoon. Pag nilayan po natin ito, mga kapatid, hindi po ito sa doktrina, hindi po ito formula, hindi po ito gimmick, hindi po ito programa. Ito'y bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. May panahon tayong mag-isip-isip, may marami tayong panahon na magnilay. Kung talaga bang hinahanap natin siya, si Elias, tapat. Tapat. Hindi niya hinusgan yung iba na hindi naging tapat. Siya, nandito ako at kilala niya ang Diyos. Yun lang muna, mga kapatid. Doblehin, triplihan po natin, damihan po natin mga panalangin sapagkat lahat po tayo habang tumatagal itong dinadaanan nating general community quarantine, ilang buwan na rin tayo, ay may mga bagong mga suliranin na sumusulpot. Marami po talagang naghihirap. Nawa, makita natin ang ating Panginoon sa mga taong sa kapaligid natin at makatugon tayo ng pag-ibig alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at kapayapaan. Tugon po natin, gawin mong kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ng mga mag-asawa na mapanatili magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsamahan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang pangako. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo.
Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo, alon na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, laging tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas matulad sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha ang hain ng anak mong hari ng kapayapaan sa mga bansa, ay hinihiling naming magpalakas sa pagkakaisa ng diwa ng mga anak mong kapayapaan ang adhika. Kaya't nag-aalay ngayon ang mga may handog sa dambana sa pagmamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa din. Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang magtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Buong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Lazaro, San Sebastian, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakakagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungian mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, suminyan po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, iniligtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ang Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway ilayo niyo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas sa makaahon sa kahirapan. Huwag po inyo kaming pababayaan. Lagi niyo po kaming papatnubayan. Kawan niyo po kami patawarin sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Lagi niyo po kaming papatnubayan. Kawan niyo po kami patawarin sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasa, walang hanggan. Ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig na tunay upang kaming makinabang sa katawan at dugo ng anak mong mahal ay maging tagapagdulot ni ng kapayapaan sa tanan
sapagkat ito ang bigay niya sa amin bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan ng ikay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pagkaantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulahati niya dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila mga pangako nila nun sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Nais ko pong kilalanin ang presensya. Sila'y tumutulong, nakikipagkapwa-tao, tumutulong lalong-lalo na sa kapanahunan ng pandemya na maraming tao ang nangangailangan. Narito ang Rotary Club of Quiapo at ang kanilang kumakatawan, Congressman, Congresswoman Hari at Naida Angpin. Maraming salamat po sa inyong presensya at pagtulong sa kapwa. Gusto ko rin ibalita sa inyo kagabi. Gabing-gabi na dumating dito si Father Douglas Badong at ang ating Quiapo Church Disaster Response Ministry. Pumunta sila dito sa may Naiya. Alam niyo po yung terminal, di ba merong departure doon? Malaking istruktura doon. Malakas ang buhos ng ulan kagabi. Marami po ang stranded. Gustong umuwi sa probinsya, kaya lang nandun sila. Tumulong po si Father Douglas at kayo po, ang ating komunidad sa Quiapo sa mga nangangailangan. At hindi po tumitigil ang ating mga suliranin, pagsubok, hamon sa buhay. Sa inyo po nanggagaling ang tulong na yan. Kami lang ay tagadala. Kaya maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. At kayo po ay ekstensyon ng pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.